Gandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po muli na ipinagkaloob po sa akin para makapaghatid ng kanyang salita. So, dadako na po tayo sa salita ng Diyos. At samahan niyo po ako sa Psalm 131. Awit 131. So, ito po ay isa sa mga pinakamaigsing Psalms. Isa sa mga pinakamaigsing chapters sa Biblia. Psalm 131. So, tingnan po natin sa atin po mga Biblia at tayo po ay mananalangin pagkatapos po ng pagbasa. Psalm 131, O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. But I have come and quieted my soul like a weaned child with its mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makapakinig kami ng iyong salita. Gabayan niyo po kami sa pakikinig ng iyong pong salita. At ang inyong po lingkod, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa akin po mga kasalanan. At gamitin niyo po lamang akong instrumento, tagapagsalita ng iyong mensahe, at naipabuhay namin ang katotohanan ng hatid ng inyong pong salitang ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa isang Kristiyano, So, tayo ba isang klase ng Kristiyano na kagaya ng isang sanggol na kapag siya ho ay humingi ng gusto niya, hindi siya titigil. Kagaya ng isang bata, yan si Mavi, lately ho ay napapansin po namin na parang mas matakaw siya ngayon. Lalo na sa gatas. So, sa magdamag po ay 2 o 3 beses po kailangan pong gigising para ho timplahan siya. So, 2 o'clock ng umaga, alas 5 ng umaga. So, kailangan talaga siya ho ay makakainom makakadete ng gatas because pag hindi, talagang magwawala. Pag nagwala pa naman po, ay tinig ho sa kabilang ibayo. So, ibig sabihin, tayo ba isang klase ng Kristiyano? Are we a type of Christian na kung saan ay hindi tayo titigil sa pag-complain, hindi tayo titigil sa pag-iyak hanggat hindi ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Hanggat hindi sasagutin ng Panginoon ang ating kahilingan. Gaya ng isang bata, kagaya din ng isang toddler, kapag siya ay napasyal sa isang pamilihan ng laruan, hindi ho siya titigil na magwala, maglulupagi. Ibili lang siya ng kanyang paboritong laruan. Na kung saan ipinapakita ho nito ang kanyang pagiging immature or ang pagiging niyang childish. Kaya dito po makikita natin sa Psalm 131, ano ba ang katangian ng isang mature o ng isang hindi na bata sa pananampalataya. Sapagkat meron po mga Kristiyano na matagal na sa pananampalataya pero pag nanalangin sa Diyos at hindi sumagot ang Panginoon, they complain. Nagreklamo sa Panginoon, nagtatampo sa Panginoon. And kagaya ng isang bata, hindi siya titigil sa pagwawala, hindi siya titigil sa pagtatanong hanggat hindi sagutin ang kanyang katanungan sa Panginoon. So, kaya ito yung ating makikita sa ating pong Psalm. So, this is entitled God's Weaned Child. So, bakit siya weaned a child? Because normally, ang bata, hindi ho siya habang buhay bata. Hindi ho siya habang buhay nakaasa ho sa gatas. Kung siya ho ay breastfeed, sabi nga, or laki ho sa breastfeed, hindi ho po pwedeng 20 years old na siya, ay nakaasa pa rin ho siya sa breastfeed. O di kaya ho ay nasa hustong gulang na siya. Pero ang kinakain lang niya ay pagkain ng sanggol o pagkain pambata. Kaya makikita po natin na sa isang mananampalataya, ang mga panalangin hindi sinasagot ng Diyos, unanswered prayers or dreams not granted may push us to cry and whine for God
but it shows that we are spiritually childish and immature. Kaya para ma-address po ang problemang ito, so ito pong awit na ito ang isa sa pinaka maliwanag na awit at katotohanan na itinuturo po sa atin ng Biblia, paano maging isang mature na mananampalataya. O paano tayo mag-respond bilang isang matanda na sa pananampalataya kung dumarating man sa ating buhay na may hinihiling tayo sa Panginoon at hindi siya sumasagot. O pakiramdam natin, ayaw ng Diyos ng mga bagay na gusto natin at hindi niya ibinibigay. Kaya nagmamatigas po tayo sa Kanya. Kaya we're going to look at David's Psalm. So Psalm 131 is one of David's Psalm. So 73 out of 150 Psalms ay mula po kay Haring David. Ito rin po ay isa sa tinatawag po na Song of Ascents. So kapag sinabi po nating Song of Ascents, ito po ay isa sa mga awit na kinakanta ng mga Israelites habang sila po ay papaakyat sa lungsod ng Jerusalem. Kasi ang Jerusalem po ay may mataas po ang elevation. So, kaya ascent. So, ibig sabihin, paakyat. Habang sila umakyat, papuntang Jerusalem, isa ito sa kanilang inaawit. Kaya, itong Psalm 131 ay makikita natin yung kaliwanagan. Patungkol sa katotohanan, dapat po tayong maging malago spiritually. Kaya, let's have a self-evaluation of where we are right now in our spiritual maturity. So, isa sa mga sukatan ng ating pagiging malawang Kristiyano ay kung ano tayo habang nasa gitna po tayo ng katanungan sa Panginoon. Or ano tayo habang palaisipan sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya hindi sumasagot sa ating mga kahilingan. So spiritual maturity has to do with understanding the things that are essential, and as a mature believer, we agree that the greatest achievement in this life is to honor and glorify God. So kasi tayo bilang tao, we usually iniisip natin yung ikabubuti natin, ikabubuti ng ating pamilya, ikabubuti ng ating bansa. Pero ang may sabi nga, yung nakakaalam ng mabuti ay ang Diyos. So we must recognize it. Kahit para sa atin, mabuti naman ito. Panginoon, mabuti naman po ito kasi makakatulong ako. Panginoon, mabuti naman po ito kasi may gagaos ko po ang mahal ko sa buhay. May gagaos ko po ang church. Makakatulong ako sa church. So, mabuti ang intention po natin. Pero hindi niya sinasagot. And kung tayo ay hindi malago sa ating pananampalataya sa Panginoon, so sabi po ng Biblia, so pinakikita nito yung ating pagiging bata. So, kagaya ng isang sanggol na kung saan ay nagko-complain kapag siya ho ay hindi na papagbigyan sa kanyang gusto. So, dito makikita natin what characterizes the weaned child of God. So, bakit ginamit po yung analogy ho na weaned child? Kagaya po ng isang sanggol na hindi ho siya habang buhay nakadepende sa kanyang magulang, kaya unti-unti siyang tinuturuan sa mga bagay na dapat niyang matutunan ayon sa kanyang edad. So, hindi siya, let's say at the age of 2, dapat na siyang matutong gumamit ng baso. Hindi kaya at the age of 3, dapat ay hindi na siya gatas lang, kundi meron na rin siyang solid food. Diba? Or at the age of 3, dapat hindi na ho siya naka-diaper. Natututo na ho siyang gumamit ng CR. So, dito po makikita natin yung kahalagahan po ng weaning para sa isang bata upang matutunan niya yung mga bagay na dapat niyang matutunan sa kanyang paglaki. Ito rin po ay totoo sa atin, mga Kristiyano. So, hindi na ho tayo bata na habang buhay tayo ho ay laging papakainin, habang buhay tayo ho ay laging papaalalahanan. So, we need to grow. So, kailangan po nating lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga, as what God designed, so meron pong tinatawag tayong Christian growth or spiritual growth. So, tayo ho ay tumatanda o tayo ho ay lumalaki.
sa ating espiritu. Hindi ho tayong panghabang buhay bata. Okay? Verse 1, I will read at sabi po dito, O Lord, my heart is not lifted up and my eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. So, ano ang unang katangian ng isang bata o ng isang Kristiyanong malago? Kagaya po ni Haring David. Na sabi niya, my heart is not lifted up. So, ang puso ko'y hindi mataas. Kaya ang una, he is humble in heart. So, siya ho ay may puso nagpapakababa. Hindi ho tayo mapagmataas or ambitious in a way na gusto nating gawin ang mga bagay na gusto natin. Wala tayong pakialam kung may masasagasaan. Wala tayong pakialam kung trabaho ito ng iba. Basta dahil para sa atin, meron akong authority na gawin yan. Para sa atin, may kapangyarihan ako para gawin itong bagay na yan. So, yun yung idea ng kawalan ng humility o kababaang loob na mahalaga po para sa isang malagong Kristiyano. Kasi ang sitwasyon po dito ni Haring David, so it seems antithetical, yung kung sinabi ni Haring David, Lord, my heart is not proud, or I am humble. Kumbaga indirectly, sinasabi ni Haring David, ako ay nagpapakababa. Yan. Pero hindi po hypocritical si Haring David nung sinabi po niya ito, na ang puso ko'y hindi nagmamataas sapagkat kilala niya ang Panginoon na kanyang inaawitan. Kilala niya ang Diyos na kanyang dinadalanginan. Diba? That the Lord is omniscient. He sees the heart of every person. Nakikita ng Panginoon ang kaloob-looban ng ating mga puso. Kung ang motibo ba natin ay tama o mali. Diba? Kahit iba ang lumalabas sa bibig natin, nakikita pa rin ng Diyos ang ating saloobin. Ang intensyon ho natin sa tuwing tayo po ay umuupo sa gawain, nakikinig ng kanyang salita. Kaya una, he is humble in heart. So, we know that speaking such is arrogance before us, but believing that God sees the heart, David spoke it in awe of God's omniscience. Thus, what he said here is true. Totoo po itong sinabi ni Haring David. Hindi siya nagmamataas sa Panginoon. At ang konteksto ho nito is, hindi niya ginagawa yung bagay na hindi siya para doon. He knew his place. That's why, isang subpoint po natin dito is humility has to do with knowing your place. Si Haring David, bagamat siya'y hari, hindi siya nang himasok na gawin ang trabaho o tungkulin ng isang saserdote. Hindi po kagaya ni King Uzziah. Maalala po natin sa 2 Kronika. Kaya ho siya nagka-leprosy sapagkat ginawa niya ang trabaho na hindi para sa kanya. Kagaya din po ni Hari Saul. Gumawa din siya ng isang bagay na hindi dapat niya gawin. Sapagkat siya'y hari at ang kanyang ginawa ay hindi trabaho ng isang hari. Sapagkat para sa kanya, hari ako eh. Pwede kong gawin lahat. So hindi ho katangian ng isang mananampalatayang mature o magulang sa pananampalataya, ang tila bagay para sa kanya, kaya niyang gawin lahat. So, dahil siya ang nasa posisyon, dahil siya ay nasa tungkulin, pwede niyang gawin lahat. So, hindi po, because it has to do with knowing your place. That's why he said, nor do I involve myself. So, doon po sa verse 1, I do not occupy myself with things too great. Diba? He does not take advantage of using his position to usurp another person's authority. And he is minding his own business. So yun po yung makikita natin dito sa sinabing ito ni Haring David. Kung saan siya iniligay ng Diyos, dun siya. Kung saan siya iniligay ng Panginoon, hindi siya pwedeng gumawa na labas doon sa purpose
kung bakit siya doon ililigay ng Panginoon. Yan ang pinakamalaking problema, yung ating pride o yung pagiging palalo natin na masyado nating iniisip ang bagay na hindi naman para sa atin pero pinanghihimasukan po natin. Kaya isipin nating mabuti, maaaring ang dahilan ng Diyos kaya hindi niya tinutugon ang ating kahilingan, it's because baka kung ito'y mangyari sa atin, baka ang pride ho natin ay mas lumaki. Maging intense yung ating pagiging proud sa ating mga sarili. At ito yung nakikita po natin dito sa sinabi ni Haring David. That's why it has to do with knowing your place. And that God knows the best place for you sa buhay natin. Hindi ho tayo ang pipili ng pinakamagandang lugar o pinakamainam na lugar na gusto ho natin. Ang Diyos ho ang magdadala sa atin. Dadalhin ho tayo ng Panginoon kung ito ang pinakamabuti para sa atin. Pero kung hindi, may mas mabuti pang lugar o mas mainam na lugar na tayo dadalhin ng Panginoon. Okay? And also, it has to do with knowing your limitations. Knowing your position or your place. Also, knowing your limitations or your capacity. Kasi ang sabi po dito, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. So, alam niya sa kanyang sarili na may hangganan ang kanyang kakayanan. May hangganan ang kanyang kaalaman. Para pangarapin niya ang isang bagay at sabihin niyang ito ang pinakabuti para sa kanya. May limit ang kanyang isip, may limit ang kanyang power. Para sabihin niya na ang kanyang pinaplano o pinapangarap ang pinakatama para sa kanya. Kaya it's a matter of trusting whom you trust. Sino ba ang pinagtitiwalaan mo? Kaya mo ba sinasabing ito ang pinakamabuti para sa iyo? Sapagkat ang standard po natin ay ang ating sarili. Di ba? Pero ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti. Okay? Ascertaining his own capacity, he will be foolish if he aims at that which is beyond his reach. So, kinuha ko po ito kay Spurgeon. Treasure of David. Sabi dito, ascertaining his own capacity, he will be foolish if he aims at that which is beyond his reach, straining himself and thus injuring himself. Kaya siya nagiging sugatan. Kaya siya nasasaktan sa nagiging outcome. Sapagkat hindi niya nakikita yung hangganan ng kanyang sarili. Yung limitasyon ng kanyang sariling kaisipan at ng kanyang kakayanan para sabihin ang kanyang pinaplano o ang kanyang hinihiling sa Diyos ang pinakamabuti para sa kanya. Kaya humility, brothers and sisters. Okay? Know your place and know your limitations. A humble heart is the right heart to keep, and if your heart is right, so your eyes will be. Kasi sabi dito, my heart is not proud, my eyes are not haughty. Hindi ako nagmamataas o tumitingala, tinitingnan ng may pagmamataas ang mga bagay-bagay. Kundi sabi dito, ang isang puso mapagpakumbaba, ang tamang puso na dapat nating pakaingatan sa ating mga buhay, at kung tama ang ating puso, gayon din ang magiging pananaw po natin. Okay? So your eyes will be. Know your place and your limitations. We can only accomplish great things through God. That's why the most fulfilling and achieving na buhay ay kapag nagawa natin ang mga bagay sa pamamagitan ng Panginoon. Philippians 4:13, di ba? Sabi ni Paul, I can do all things
through Christ. Kasi alam din ni Pablo ang kanyang hangganan. Alam din ni Pablo ang kanyang limitations. Alam din ni Pablo ang kanyang place. Na siya ay isang lingkod ng Diyos at hindi niya pwedeng gawin ang isang bagay labas sa kanyang pagiging lingkod ng Panginoon. Labas sa kanyang pagiging apostol. Hindi siya pwedeng mag-trespass doon. Kaya ito din po ang maging aral po sa atin. Amen po ba? Amen. Ano po? Kaya kapakumbabaan ang una po nating makikita dito po sa ating mensahe. And also in verse 2, "But I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother, and like a weaned child is my soul within me." So, dahil sa kanyang pagsuko sa Diyos, dahil sa kanyang pagpapakababa sa Diyos, dahil sa kanyang pagkilala na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa kanya at kaya ng Diyos na gawin ang lahat. Ano ho? It's a matter of looking to God. Na alam niya ang lahat ng bagay at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kung para sa kanya, alam niya ang kanyang lugar at meron lang siyang hangganan sa kanyang kakayanan at kaisipan. At dahil po dito, nagkaroon po ng tinatawag nating composure. Kaya sabi dito sa verse 2, "I have calmed and quieted my soul." Kaya ang ikalawa, he has a composed and contented soul. Okay? Meron siyang kapayapaan sa kanyang kaluluwa at kapanatagan sa kanyang kaluluwa dahil ang puso niya ay mababa sa Panginoon. Alam niyo po, kung puno ng pride ang ating puso, ang ating motibo, prideful, sabi nga in general, hindi ho tayo mapapanatag. Hindi ho tayo matatahimik. Hindi ho tayo mapapayapa. Para bang kumbaga sa isang tao, lagi ho siyang stressed. Hindi siya makatulog. Overthinking. Iniisip niya yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Pero iniisip niya na para mangyayari. Okay? Kaya kung walang humility, kung walang pagpapakababa sa plano ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, so hindi ho natin ma-attain yung tinatawag nating calmness. Kapayapaan ng ating kaluluwa. I have calmed and quieted my soul. Kasarap naman ng tahimik. Pero hindi ho natin ma-attain yung katahimikan yan at kapayapaan yan kung wala hong kapakumbabaan. Having himself humbled before the Lord, King David experienced true peace and contentment. By knowing his place and capacity, he testified that his soul is at peace and satisfied in the loving arms of his Father. Kaya inahalintulad niya ang kanyang sitwasyon sa isang sanggol na nasa bisig ng kanyang ina. Although nandun na siya sa stage na siya ho'y unti-unti nang binubutaw. Di ba sa baboy, sa biik, binubutaw, winiwin, ibig sabihin, inihiwalay sa kanyang ina kasi kaya na niyang tumindig sa kanyang sarili. So, ganun din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Meron pong winning ang ginagawa ang Panginoon upang hindi tayo laging dependent sa ating sarili. At ang isang paraan po ng Panginoon dyan is yung ating realization sa mga bagay-bagay. Kaya una, winning yourself off from self-sufficiency. Saan ba tayo binubutaw ng Diyos? Hindi sa Kanya, kundi sa pagiging makasarili. So, God wins us off from self-sufficiency, from self-dependence. And that is the key to a composed and contented soul. Ito po yung daan sa pagkakaroon ng mapayapat, mapanatag na buhay. Kung hindi na ho natin hinahanap-hanap yung pagiging self-sufficient and self-dependent or self-willed. Kasi
tinuturuan na tayo ng Diyos bilang ating magulang. Ano po? Na ilayo tayo sa mga bagay na yan. At sa Kanya lang po tayo umasa. Diba? Kaya instead of demanding answers, we will enjoy and find satisfaction in staying in the warm and loving presence of our Father. That's why David said, I have calmed and quieted my soul like a weaned child with his mother, and like a weaned child is my soul within me. Ako'y kagaya ng isang sanggol sa bisig ng aking ina, dahil binitawan ko ang mga bagay na magpapataas sa akin. Binitawan ko ang mga bagay na magpapalayo sa akin sa Diyos. Binitawan ko ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sadya lang matigas ang ating ulo. Pinipilit pa rin natin. Diba? Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, ito po yung ating makikita. So, lagi tayong humiling sa Panginoon. Panginoon, kapayapaan sa puso. Contentment. Pero kung walang humility, kung walang pagpapasakop sa Panginoon, wala hong mangyayaring contentment and tranquility sa ating mga buhay. Kaya, weaning yourself off from self-sufficiency. Okay? A mother's embrace has its unspeakable power to make us calm and relaxed. Yan. Kagaya ng isang sanggol, hindi siya titigil sa pagayak hanggat hindi niya maramdaman yung presensya ng kanyang ina. Yung katawan ng kanyang ina. Kasi alam niyang ina niya yan. Diba? Proven po yan. So, ganun din po sa atin. Ang Diyos ho ang magpapapayapa sa atin. Sa piling lang po ng Diyos tayo magkakaroon ng relaxation. Okay? Kaya, renounce your pride and relaxation in your soul will come. Ang hinihiling nating relaxation, kapanatagan at kapayapaan ay darating kung ating iwawaksi ang pagiging mapagmataas. Kaya, wean yourself from self-sufficiency, and ang isa pa nating subpoint, wrestling for God's answer is a sign of arrogance and a restless soul. Kumbaga, ito po yung kabaligtaran. Kung walang weaning off ng ating pagiging self-dependent, ito ho ang magiging sitwasyon po natin. Nakikipambuno po tayo. Nakikipambuno tayo na, Panginoon, sagutin mo naman. Gusto ko ng, kumbaga, sa gusto kong panahon, sagutin mo ang aking kahilingan. Now na. Sagutin mo na ako, Panginoon, now na. Diba? Pero ang Diyos ay may takdang panahon. Dahil mas alam niya kung kailan. Mas alam niya kung kailan ang tamang panahon. So, Mark 11:24, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them and they will be granted you. So, sa pananalangin, napakahalaga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung ikaw ang nagbibigay ng kondisyon sa Panginoon. Nasaan yung pagiging Panginoon ng Panginoon natin kung ganun ang panalangin po natin? Di ba? Kasi ang dating, parang inuutusan natin ng Diyos ang Panginoon Kaya mo siya tinatawag na Panginoon, nandoon yung iyong pagpapasakop, nandoon yung iyong dependence. Dependence sa kanyang panahon, dependence sa kanyang sagot, dependence sa kanyang kalooban. Instead of throwing demands, thank God for His answer is always the best. If His answer is no, that is the best for you. If His answer is yes, it means that it is the best for you. If the Lord's answer is not now, that is the best for you. At tinuturuan po tayo ng Diyos na maghintay. Pwedeng oo ang sagot ng Panginoon pero hindi pa ngayon. Ibig sabihin, ito yung tamang panahon na maghintay. At
kung kailan ibibigay ng Panginoon, yun yung tamang panahon na sinagot niya ang iyong panalangin o kahilingan. Amen? Amen. Kaya pangalawa po, para magkaroon po tayo ng composed and quieted soul, kapayapaan, and contentment. So, humble. Be humble. Tayo po'y magpakababa. Diyos ho yan. Diyos ho yan. Siya ho ay Diyos na omniscient. Siya ho ay Diyos na omnipotent. Alam niya ang pinakamabuti sa atin. Alam niya kung kailan dapat, sabi nga, ibibigay ito sa atin. Huwag natin siyang pangunahan. And number 3, verse 3, O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. So he encourages everyone to hope in the Lord. So in the person of David, bilang siya ho ay may mapayapang soul and contented soul, ano po ang ginawa niya sa verse 3? He invited the nation to hope in the Lord. Okay? Sa Panginoon tayo umasa. Kasi siya ang Diyos. Kasi alam niya lahat. Alam niya ang pinakamabuti sa atin. Sa covenant niya, makikita natin, laging ang pinakamabuti. Di ba? Ang hangad ng Panginoon. Nandun yung preservation ng Panginoon sa ating bayan. Nandun yung protection ng Panginoon sa atin. Kahit ilang beses na nangyari yung pagsakop sa atin. Captivity. Pero nandyan pa rin siya. Sapagkat siya ay Diyos na matapat. Kaya pagtiwalaan po natin ang Panginoon. So, hope in the Lord. Okay? Having his soul composed and satisfied, he made King David an invitation from himself, from personal to national. From personal hope to national hope. And this is a clear evidence of self-denial, a death to self for Israel's good. Pinag-aralan po namin ito sa Masteran. Walang buhay na magmumula sa kamatayan. In what sense? Without self-denial, wala hong tinatawag nating growth. O buhay na kung saan ay mature sa iyong buhay pananampalataya. Kumbaga, the very thing na dapat mangyari po sa atin is death to self. Okay? Deny yourself. Yan ang unang sinabi ng Panginoon. Paano maging isang tunay na alagad? Itatwa mo ang iyong sarili. Okay? Deny yourself. Kaya ang susi para tayo ay maging lively sa ating buhay na ito sa Panginoon, kailangan natin matutunan how to deny yourself. Mas iniisip natin ang iba kumpara sa ating sarili. Mas inuuna niya ang iba kaysa sa ating sarili. Consistent ito sa sinabi ng Panginoon, sa command ng Panginoon. Love your neighbor as yourself. Di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, kapwa muna bago ang ating sarili. So, yun po yung idea na makikita po natin na sinabi dito ni Haring David, Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. So, he is placing his hope to the right person and he encourages his nation to hope in the Lord unto eternity. Kaya, meron siyang pag-asa na hindi lamang niya ikinukubli, kundi kanyang ibinamamalita o kanyang ibinabahagi. Sa madla. Na sa Panginoon lang tayo umasa. Okay? A tranquil soul hopes in the Lord. Let our hope be seen and heard by our fellow Christians. Kung may pag-asa tayo, ipakita natin. Hindi lang natin sinasabi, hayaan nating makita nila at mapakinggan nila ang buhay nating may pag-asa. Una, sa pamamagitan ng kababaang loob na magiresulta sa kapayapaang o mapayapang kaluluwa.
So, a calm and quieted soul. And to end this, knowing that God wins us off from sin and self to be calm and satisfied is a great thing to be thankful and make our hearts and minds filled with praise. That's why ito ho ay awit. Ano po? Awit po ito, expression po ito ng kagalakan. Expression po ito ng pagpupuri sa ating Panginoon. Lord, thank you because tinuruan mo akong maging mapagpakumbaba. Lord, marami pong salamat sapagkat kung hindi po dahil sa pangyayaring ito, baka wala na ako sa iyong presensya or baka wala na ako sa iyong gawain. Ano? Kasi siya lang ho talaga nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Yan ho ang tinuturo po sa atin ng Bible. Ano ho? Kagaya ng isang bata, like a weaned child, let us stay. Ano ho? Manatili ho tayo sa bisig ng Panginoon. At lagi ho tayong dumepende sa kanyang karunungan at sa kanyang kapangyarihan. Amen? So again, purihin natin ang Diyos para sa katotohanan ito. Para i-direct ho tayo sa tamang pag-iisip, motibo, at puso sa pananalangin. Ano ha? Kaya, lumago po tayo sa bahaging ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita, sa pagtuturo po ninyo sa amin sa mga bagay na ito, na kami ay patuloy na maging dependent lang sa iyo, indikasyon na kami po'y lumalago sa aming pananampalataya. Hindi kagaya ng isang sanggol na hindi hihinto sa pag-iyak at pagwawala. Kung meron mang hindi na ibibigay sa amin, na ang tingin namin ay itong pinakamabuti at hindi namin nakikita ikaw ang pinakanakakaalam kung anong mabuti para sa amin. O Diyos, tulungan niyo po kami sa bahaging ito, may pamuhay namin ang iyong pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.